Kung may isang Pilipinang aktres na kilala ng lahat, na naging bida at kontrabida sa iba't ibang teleserye, na nanalo ng mga prestihiyosong award at biglang nawala. Hindi lang nawala sa isang pelikula, hindi lang nawala sa isang teleserye, nawala sa harap ng publiko, naging payat ng hindi inaasahan, naging mahina ng walang malinaw na dahilan, at ang kanyang timbang ay bumaba hanggang 70 libra. Isa lang ang pangalan, Glidel Mercado. Pero narito ang bagay na nagpagulat sa buong Pilipinas. Hindi sakit ang dahilan, hindi stress, hindi diet. Dahil ayon mismo kay Glidel Mercado at ayon sa kanyang pamilya, ang tunay na dahilan ng kanyang misteryosong pagkakasakit ay isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng modernong medisina. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Ang buong pangalan ni Glidel Mercado ay Flor Delisa Sanchez. Ipinanganak noong Marso 2, 1975 sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Siya ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa probinsya bago siya pumasok sa mundo ng telebisyon at pelikula. Lumaki siya na may pangarap na suportahan ang kanyang pamilya at ang simpleng background niya sa probinsya ay nagbigay sa kanya ng tapang at determinasyon para harapin ang mga komplikasyon ng buhay sa Manila. Pero ang daan patungo sa tagumpay ni Glidel ay hindi madali. Ang kanyang showbiz career ay nagsimula sa huling bahagi ng 80s nang siya ay naging bahagi ng sikat na youth-oriented variety show na pinamumunuan ni Herman Moreno o kilala bilang Kuya Germ sa Jimmy Pito Network. Sa programa, ginamit niya muna ang kanyang tunay na pangalan na Florelisa Sanchez. At doon, sa programa ni Kuya Germ, natutunan niya ang mga basics ng pagtatanghal, ng pag-awit, ng pagsayaw, at ng pakikitungo sa mga tao. At nang mapansin ang kanyang potensyal, siya ay kinuha ng kilalang talent manager na si Annabel Rama para pamahalaan ang kanyang karera. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-interesting na bahagi ng simula ng karera ni Glidel, ang tungkol sa kanyang mga screen name. Sa ilalim ng management ni Annabel Rama, ang kanyang pangalan ay binago sa Carrots Alvarez. Dahil noong panahon na yon, ang mga screen names na inspired ng mga prutas at gulay ay naging uso, Carrots Alvarez. Pero, ang panahon sa ilalim ng management ni Annabel Rama ay hindi nagtagal. Nagkaroon ng misunderstanding at seryosong away sa pagitan ng talent manager at ng ina ng aktres. At dahil sa conflict na yon, umalis si Glidel sa management ni Annabel Rama at lumipat sa ibang administrasyon. At pagkatapos ng paglipat, ang kanyang screen name ay binago muli. Mula sa Carrots Alvarez, patungo sa pangalang nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay, Glidel Mercado. Ang pangalang kilala ng buong Pilipinas. Ang pangalang nagdala sa kanya sa mga award shows. Ang pangalang naging simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pelikula at teleserye ni Glidel na nagpatunay ng kanyang talento. Ang kanyang karera ay kumuha ng malaking turn nang siya ay pumasok sa filmmaking. Sa iba't ibang genre. Lumabas siya sa mga pelikula tulad ng alias Baby Chino noong 1989, Teenage Mama noong 1993 at Bikini Watch noong 1995. Pero ang pinakamalaking breakthrough sa kanyang karera bilang aktres ay dumating noong 1999 nang siya ay naging bida sa pelikulang Sidhi kasama ang Nora Honor at Albert Martinez. At dahil sa kanyang extraordinary na performance sa pelikulang iyon, siya ay nakamit ang isang bagay na hindi madaling makuha ng kahit sinong aktres, ang prestigious Grand Slam para sa Best Supporting Actress category. Nanalo siya ng 4 na major awards mula sa Gawad Urian, FAP Awards, FAMAS Awards, at Star Awards for Film, 4 na awards para sa isang pelikula. At iyon, ang Grand Slam na iyon, ay nagpatunay na si Glidel Mercado ay hindi lang isang magandang muka, kundi isang seryosong aktres na may malalim na drama skills. Sa loob ng maraming taon, si Glidel ay lumipat sa pagitan ng 2 major networks,
ang GMA Network at ABS-CBN. At sa bawat network, siya ay nagbigay ng mga memorable na performances. Kasama sa kanyang mga kilalang proyekto ang Babangko Ako Durudur Din Kita noong 2008, Rosalinda noong 2009, My Husband's Lover noong 2013, at ang hit series na Kadenang Ginto noong 2018, kung saan siya ay gumanap ng isang epektibong villain. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, sa kabila ng lahat ng award, sa kabila ng lahat ng memorable na papel, noong 2022, isang bagay ang nangyari na nagpabago ng lahat. Isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Isang bagay na nagpababa ng kanyang timbang hanggang 70 libra. Isang bagay na nagdulot ng matinding takot, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. At ang bagay na iyon ay nagsimula pagkatapos ng kanyang trabaho sa lock-in taping ng GMA Network series na Arturo 247 noong 2022. Pag-usapan natin ang eksaktong nangyari kay Glidel. Pagkatapos ng lock-in taping ng Arturo 247, si Glidel ay nagsimulang maranasan ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Una, severe anxiety attacks na hindi niya makontrol. Pangalawa, matinding panginginig sa buong katawan. Pangatlo, mabilis na tibok ng puso o palpitations kahit walang malinaw na dahilan. Pero ang pinaka-nakakagulat na sintomas ay ang tinatawag na takot sa pagkain. Sinabi ng mga ulat na si Glidel ay nagsimulang matakot sa pagkain. Ang simpleng pag-upo sa harap ng mesa ng pagkain ay nagdudulot sa kanya ng matinding takot at pag-iyak tuwing oras na ng kainan. Takot sa pagkain. Para sa isang aktres na kailangan ng lakas para magtrabaho. Para sa isang ina na kailangan ng lakas para sa kanyang pamilya. Ang takot sa pagkain ay isang napakalaking problema. At dahil hindi siya kumakain ng sapat, ang kanyang timbang ay bumaba ng mabilis. Hanggang sa umabot ito sa 90 pounds. Ang kanyang dating malusog at maliwanag na hitsura ay pinalitan ng isang hitsura na parang nagdurusa sa isang seryosong sakit. At ang kanyang mga gabi ay puno ng pagkabigo sa tulog at takot na parang may masamang mangyayari sa kanya sa anumang sandali. Ngayon, pag-usapan natin ang medical examination ni Glidel. Para malaman ang siyentipikong dahilan ng kanyang karamdaman, ang kanyang pamilya ay nagdesisyon na ipasuri siya sa mga medical experts. Siya ay dumaan sa isang full executive medical checkup at dinala sa ospital kung saan siya ay nakulong ng 3 araw para sa lahat ng kinakailangang tests sa kanyang dugo, puso at iba pang bahagi ng katawan. At ang resulta ng lahat ng medical examinations ay nagdulot ng mas malaking kalituhan. Lahat ng tests ay normal. Walang cancer, walang diabetes, walang thyroid problems. Walang anumang kilalang sakit na makakapaliwanag sa kanyang extreme na pagod at palpitations. Lahat ng physical organs ay normal, malusog at walang pinsala. At iyon, ang kawalan ng medical explanation ay nagdulot ng isang desisyon na hindi laging ginagawa ng mga tao sa modernong panahon. Ang kumonsulta sa isang albularyo o faith healer. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng kwento ni Glidel, ang kanyang paniniwala na siya ay kinulam. Ayon sa mga pahayag ni Glidel at sa kanyang mga appearances sa television, sila ng kanyang pamilya ay naniniwala na siya ay naging biktima ng kulam o black magic. At ang sinasabing may gawa ng kulam sa kanya ay isa sa kanyang mga kamag-anak dahil sa isang seryosong family misunderstanding na nag-iwan ng masamang pakiramdam. At narito ang bagay na nagpapakita kung gaano sila naniniwala sa kanilang konklusyon. Pagkatapos ng lahat ng medical tests na nagpakita ng normal na resulta, at pagkatapos ng lahat ng pagtatangkang hanapin ng medikal na dahilan, ang pamilya ni Glidel ay nagpunta sa isang albularyo at nagpasailalim sa mga traditional healing rituals at exorcisms. At ayon sa kanyang mga pahayag, pagkatapos ng mga ritual na iyon, ang kanyang lakas ay unti-unting bumalik. Hindi na siya natatakot kumain. Hindi na siya nagkakaroon ng matinding anxiety attacks. At ang kanyang buhay ay nagsimulang maging normal ulit.
Sinabi niya na ang karanasang iyon ay nagpalakas ng kanyang paniniwala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyang buhay ni Glidel Mercado. Sa kasalukuyang taon ng 2026, si Glidel Mercado ay ganap na nakabawi mula sa kanyang nakaraang karamdaman at muling nagpapakita ng kanyang sigla sa buhay. Ang pinakabagong malaking balita tungkol sa kanya ay ang kanyang pagdalo kasama ang kanyang asawa na si Tonton Gutierrez sa college graduation ng kanilang anak na si Anissa Gutierrez noong Mayo 2026. At narito ang isang bagay na nagpapakita ng lakas ng kanilang pamilya. Si Glidel at si Tonton na ikinasal noong Marso 15, 2004 sa Santuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati, ay nanatiling matatag sa loob ng mahigit 2 dekada ng kanilang kasal. Ang kanilang relasyon ay itinuturing na isa sa mga pinakamatibay at pinaka-admired sa mundo ng showbiz. Dahil nagawa nilang maiwasan ang mga major scandals na madalas na sumisira sa mga couples. At ngayon, si Glidel ay abala sa pag-aalaga ng kanyang pamilya sa pamamahala ng kanyang personal na negosyo at endorsements, kasama ang pagiging isa sa mga kilalang celebrity endorsers ng beauty brand na Beauty Derm. Siya ay patuloy na tumatanggap ng mga piling television projects at ang kanyang pinakabagong performance sa serye ay ang GMA Network's Shining Inheritance, kung saan siya ay gumanap ng papel ni Lan Vergara na nag-air hanggang unang kalahati ng 2025. Kasama rin ang paglabas ng programa na Sanggang Dikit sa parehong taon. Siya ay kasalukuyang namumuhay ng tahimik at masaya, kasama ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang tahanan. Isang aktres na nagsimula sa Dumaguete City, na dumaan sa iba't ibang screen names, mula sa Florelisa Sanchez hanggang Carrots Alvarez hanggang Glidel Mercado. Isang aktres na nanalo ng Grand Slam, na gumanap ng mga bida at kontrabida, na naging bahagi ng mga hit series sa GMA at ABS-CBN. At isang aktres na noong 2022 ay biglang nawala sa harap ng publiko dahil sa isang misteryosong sakit na hindi kayang ipaliwanag ng modernong medisina at natuklasan ng kanyang pamilya na maaaring may kinalaman sa kulam. Pero ngayon, si Glidel Mercado ay nakatayo muli, mas malakas, mas malusog, at mas nagpapasalamat sa bawat araw. Kaya sa susunod na makita mo si Glidel Mercado sa telebisyon, huwag mo lang siyang tingnan bilang isang aktres. Tingnan mo siya bilang isang babaeng dumaan sa isa sa mga pinakamahirap na kabanata ng kanyang buhay at lumabas ng mas malakas na may mas malalim na pananampalataya at mas malalim na pagpapahalaga sa buhay. Iyon ang tunay na kwento ni Glidel Mercado. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya nawala at kung bakit siya bumalik. Mabuhay ka, Glidel. Masaya kaming makita kang muli. Naniniwala ka ba sa kulam? O sa tingin mo ay may medikal na dahilan ang nangyari kay Glidel? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.